merong mga nagiinuman ng alak sa isang bahay. At isa-isa na itong nalalasing, nakakatulog o iniiwan na ang lugar na kanilang pinag-iinuman. Hanggang sa kaduluduluhan, merong isang tumagal, pero lasing na rin siya. Siya na lang ang natira. Bigla itong tumayo at sinubukang maglakad, pero natumba siya. Tumayo uli at naglakad, natumba na naman siya. Tumayo uli, gusto niyang maabot ang pinto at makalabas, pero natumba uli siya. Kaya ang ginawa niya, siya'y gumapang patungo sa pintuan at nabuksan niya ang pinto. Nung makalabas na siya, abay tumayo uli siya. Gusto niya kasing maglakad pauwi sa kanila, natumba na naman siya. Sinubukan niya uling tumayo, natumba na naman siya. Kaya inisip niya na lang na gumapang pauwi sa kanilang bahay. Mahaba-haba din ang street o kalsadang kanyang ginapangan. At nung makarating na siya sa kanyang bahay, tulog na ang kanyang asawa at natulog na rin siya. Hindi niya namalayan, umaga na pala. Eto na, ang asawa ay nagbubusa na sa kanyang bibig. Ibig sabihin, nagsisigaw na. Sabing ganon, ikaw, lasing ka na naman kagabi. At siya ay nagsinungaling. Hindi hindi ako lasing. Huwag ka na nga magsinungaling. Naiwan mo nga ang wheelchair doon sa iyong kumpare. Yung pala nakalimutan niya na siya ay lumpo. Ayan, yung mga lasing nakakalimot na siya ay may kapansanan o may kahinaan. Sabing ganun daw, mga minamahal na kapatid, ang human condition o ang universal human condition natin, ng human nature natin, ibig sabihin ng universal condition of our human nature, ibig sabihin yan, ano ba ang kalagayan ng iyong sarili ngayong nandito ka sa mundo? Ano ba ang human condition? It is a universal. Pag sinabing universal, pangkalahatan, walang exempted. Hindi ka exempted. Kondisyon yan ng iyong pagkatao. Sitwasyon yan ng iyong kalikasan bilang tao. Anong sinasabi, gusto kong ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, that human nature is touched by sin. Ang ating kalikasan ay pinasok ng kasalanan. Kaya anytime, meron kang kahinaan. Diba? Ang lahat ng tao ay may kahinaan. Dala ng kasalanan. Diba? So gusto mo magpakabuti, hindi mo makuha ang pinakatugatog ng pagiging mabuti. Diba? Gusto mong masipag ka, akala mo masipag ka, pero hindi pa pala masipag. Kulang pa ang iyong kasipagan. Gusto mo na ikaw ay maging mabait, pero hindi mo makuha ang kabaitan na talagang tugatog ng isang taong mabait. Kaya nga maraming nagsikap
maging santo, iniwan ang daigdig, pumunta sa mga kumbento, pumunta sa mga bundok upang sila ay doon na lamang magdasal, umiwas sa daigdig dahil kasi laging sinusubukan ang kanilang pagkatao ng kanilang mga kasalanan at kahinaan sa daigdig na ito. Sabing ganon, tayo ay may kahinaan sa pag-iisip. Hindi po ba? Huwag mo sabihin matalino ka, perfect ang iyong talino, pero meron ka pa rin kahinaan. Minsan meron kang hindi maintindihan. Hindi mo maintindihan ang iyong asawa, ang iyong kapatid, ang ibang tao. Kaya ka nakakapagkomento sa kanila, nakakapamula sa kanila. Ano pang mga kahinaan natin sa ating mga abilidad, sa ating mga skill. Hindi naman tayo talagang magaling, pero minsan ayaw na nating makinig sa iba, di ba? Dahil kasi akala mo magaling ka, eksperto ka, bakit ako makikinig sa isang pipitsugin? Katulad halimbawa kay Jesus, bakit ako makikinig diyan sa taong yan? Kilala ko yan. Yan ay anak ng isang karpintero. Abay, ako'y magaling. Di ba? So, ako ay mayroong mga kagalingan sa aking sarili. Bakit ako makikinig sa isang poor? Bakit ako makikinig sa isang kapitbahay ko lamang? Dati-dati, nakikita ko lamang siya naglalaro. Pagkatapos, eto na siya. Pagkatapos ng 30 taon, lumalabas siya na parang propeta. So, yun ang hindi nila maintindihan kay Jesus. Miski ang ating mga virtues, di ba? Yung pag-ibig natin, hindi natin ma-perfect, di ba? Ang ating pananampalataya ay hindi natin ma-perfect. Sa makatuwid, meron tayong kahinaan. Kaya nga, itong ating sariling pagkatao ay, sabing ganon, ay nagkaroon ng crack. Ibig sabihin, nagkaroon ng lamat. At sa mga lamat na yon ng ating pagkatao, sumisingit ang masasamang mga ugali natin na gawa ng demonyo na ginawa kay Eva at Adan. At si Eva at Adan ay ating ninuno, kaya namana natin ang mga kahinaan natin. Ang hindi mga tumatanggap na ang tao ay may kahinaan, na ang tao ay dapat mag-improve ng kanyang sarili, na ang tao ay dapat magsikap, magtiis, magpasensya at magtiyaga. Itong mga taong ito ay usually ang naliligaw ng landas na papahamak. Para konkreto ang ating kaisipan, tignan mo ngayon ang mga kulungan natin. Nandiyan dyan, maraming mayaman dyan. Maraming mga professional sa mga kulungan natin na kung hindi pa itong ating mga politiko ay magagaling sa batas at walang pera, kung ito'y walang mga pera, baka nakakulong na rin sila. Di po ba? Kaya lang medyo may galing sila at may pera sila, kaya kanilang nahawakan ang mga batas. Ibig sabihin nun, mahirap ka man, mayaman ka man, ay meron kang kahinaan. Ano ang sinasabi dito sa pagbasa? Sino ba ito? Anong pwedeng mangyari sa kanila? Anong mangyayari sa kanila kapag hindi nila tinatanggap na may kahinaan sila?
Hindi sila nagsusumikap na i-correct ang kanilang mga kahinaan. Hindi sila nag-iingat na gamitin ang kanilang mga kasamaan at kasalanan. Ito ang sabi ng Biblia. Nung mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu Santo, sabi ni Ezekiel. Sinabi, itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, mapaghimagsik na sila. Sa ninuno pa lamang nila, mapaghimagsik na sila. Kaya kung titignan mo yung daigdig, titignan mo yung pamilya mo, titignan mo yung angkan mo, titignan mo yung mga komunidad mo, merong mga mapaghimagsik, di ba? Mga hindi nagsisimba, mga laging nag-aaway-away, laging nagpapasikat sa isa't isa, nagyayabang sa isa't isa, kalikasan nga yan. Di ba? Kung di ka mag-iingat, lalala yan. Sabing ganon, hanggang ngayon sila'y naghihimagsik. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. So ito yung kahinatnan ng mga taong nakalimot na siya ay anak ni Eva at ni Adan. Yung dahilan bakit naging mapaghimagsik siya, naging mayabang siya, naging matigas ang ulo. Ano ang dahilan? Kasi nga, hindi niya pinansin ang kanyang kalikasan bilang tao na pwede pala siyang malaglag sa kayabangan, pwede pala siyang malaglag sa pagiging matigas ang ulo. Di ba? Meron mga ganyan, di ba? So, sa pamilya natin, minsan nga nakikita ko sa mga altar servers, kitang-kita mo palang pag ang altar servers ay pinabayaan mo, mabuti na lang naligaw sila dito sa simbahan, miski siguro sa mga lay minister, ewan ko. Baka kung nasa na sila ngayon, di ba? So, ibig sabihin nakakatulong ang pagkamulat sa Diyos. Nakakatulong ang matutukan ng kaalaman tungkol sa kabutihan, tungkol sa katotohanan. Meron kang mapapansin ng mga kabataan na ang bukang bibig, suntukin kita dyan. Nagmumura siya, di ba? Meron pang mga kabataan na ang patayin kita dyan. So, sabi ko, kung wala sigurong magulang ito, kung walang pari, siguro baka nga nakagagawa ito ng masama. Kung walang nagbibigay sa kanya ng direksyon. So, napaka-importante ng direksyon sa buhay. Hindi po ba? Napaka-importante niyan. Yung makarinig ang iyong anak, makarinig ka minsan desperado ang buhay mo eh. Pag desperado ang buhay mo, ang pangahawakan mo, hahawak ka sa patalim, ang gagamitin mo ay yung masamang kalikasan mo. Kalikasan natin bilang tao na tayo'y pinasukan ng espiritong masama, na tayo'y pinasukan ng impluensya ng demonyo. So, yun po yung gustong sabihin sa pagbasa. Ngayon, ano naman ang sinasabi ni San Pablo? Sabi ni San Pablo, nandito ako sa kalagayan na ito, kaawawang kalagayan, di ba? Kaawawang kalagayan ang tao na ikaw ay anytime pwedeng maging masama. Anytime na pwedeng makadisgrasya. Katulad nga sa Genti, merong isang bata, sumama lang sa mga barkada, abay nasulsulan lang siya, pinukol niya ng bote ang bata, hindi niya tinamaan sa ulo, sabi niya, hindi ko patatamaan ito sa ulo. Abay tinamaan dito.
Yung bata nahirapang huminga, ayun, namatay yung bata at siya, nasira na ang buhay niya, nakulong na siya. Nakita nyo, napakabilis ng pagkakataon na pwedeng makawasak sa taong ang kanyang kalagayang masama. So, talagang minsan ilulubog ka nito. Ganyan ang demonyo. Ilulubog ka nito. Ilalampaso ka nito at hindi ka makakaahon sa buhay na masama. Yun po yun. Anong sabi ni San Pablo? Ang sabi ni San Pablo, kasi medyo may yabang si San Pablo. Kasi dati siyang Pariseo, akala mo attorney siya, matalino siya, no? Bigla siyang pinakitaan ng Panginoon ng biyaya. Ano tong biyaya na ito? Biyaya ng kaligtasan, biyaya ng katotohanan, nakalaya siya sa masamang itinuro sa kanya ng kanyang reliyon. Eto na, nakita niya ang isang katotohanan na si Jesus ay Diyos. Siya ang katotohanan, pero nagyayabang siya. Tingnan niyo, miski sa religion, may pagyayabang. Tingnan mo yung mga tagasunod ng ilang mga pastor, yung namatay na isang pastor, di ba? So, pati mga tagasunod niya, mayayabang. Pag nakahawak ng Biblia, ang yayabang. No? So, yung isa ngayon na nagtatago, di ba? Pinagyayabang niya, makapangyarihan siya politically. Kaya niyang ipasara ang Channel 2. O ngayon, pinasara naman yung kanyang TV station. Kaya minsan, sinasabi ng ibang tao, karma yan. Hindi yan karma. Kundi ibig sabihin yan ay yung iyong masamang pagkatao ay hindi pwedeng magpatuloy sa daigdig na ito. Maaring mamayagpag ka, katulad ng nakaraang presidente o ng ibang mga politiko, pero darating ang araw, makikita mo ang effect ng masamang pagyakap sa masamang negatibong pagkatao mo. Di ba? Yung negatibong pagkatao natin, pagnanakaw sa gobyerno. Di ba? Negatibong pagkatao natin, katakawan. Di ba? Kaya mag-iingat. Anong sabi ni San Pablo? May kayabangan siya. Sabi niyang ganon, nakita ko. Sabi niyang ganon, mga kapatid, para hindi ko ipagyabang. Ayan, sabi niyang ganon. Nasa kanya pa rin yung pagyayabang, yung dulot ng pagiging anak ni Eva. Sabi niya ganon, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong mapagpalalo. Tignan niyo yung minsan meron tayo na mga kahinaan. Paano mo tatanggapin yon? Halimbawa, yung iba nagsasabi, ako ay maging masakitin. Si San Pablo, ang sinasabi niyang pamalo ni Satanas sa akin, nagsisilbing pamalo ni Satanas, yung sakit niyang epilepsy. So, paano tinatanggap ni San Pablo yun? Nagpakumbaba siya. Alam niya, walang kagalingan yon. Hindi ako pwedeng magyabang sapagkat ako isang sakitin. Hindi ako pwedeng magyabang sapagkat mahina ang aking ulo. Hindi naman ako matalino. Di ba? Hindi ako pwedeng magyabang na ako'y gwapo at maganda. Hindi naman ako pwedeng magyabang dahil ako'y mayaman.
So, wag mong ipagyabang ang mga bagay na ito. Pagkos tanggapin mo sa iyong buhay. Tanggapin mo. Meron kang mga kahinaan. Di ba? Pag hindi mo tinanggap yan, siguro makikipag-away ka. Pag sinabihan kang pangit, siguro, sinong pangit? Baka pumatay ka. Tanggapin mo, pangit ka. Di ba? Ikaw ay bobo. O sige. Bobo na kang bobo. Pero gagamitin ko itong aking pagkabobo sa kabutihan. Hindi ko ito gagamitin upang makapanakit ng mga tao. Yung iba mahirap. Anak ako ng lasinggero. Ay, huwag mo akong gagalawin, ha? Anak kami ng siga dito. Tingnan mo. Tanggapin mo na anak ka ng isang lasinggero. Pero baguhin mo yung buhay mo. Hindi yung susundan mo yung tatay mo. Anong kahinaan? Ay, ang lahi namin yata gwapo. Nagpapaiyak kami ng babae. O kaya yung mga apo, yung mga anak, nagpapaiyak ng babae. Nagkakalat ng mga anak. Hindi ba pwedeng baguhin? Hindi ba pwedeng baguhin? Yung kahinaan mo, huwag mong gamitin sa kasamaan. Gamitin mo ito sa kabutihan, tanggapin mo. Sabi nga nun, paano mong matatanggap ito? Paano ko matatanggap na ako'y bobo? Paano ko matatanggap na ako'y pangit? Wala namang pangit eh. Kung mabait, meron isang tao nakita ko, pangit-pangit talaga. Ang dami niyang tigidig. Nagtatrabaho siya sa NHA, National Housing Authority. Maliit siya, payat, babae siya. Pero alam niyo, pinakikinggan siya ng maraming mga tao. Kasi napakabuti niyang tao. Kinauuhawan yung kanyang mga salita. Pag siya'y nagsalita, pinakikinggan siya. Yun yung hinangaan ko sa aking buhay. No? Hindi kailangan ka maging maganda. Hindi ka kailangan ikaw ay maging mayaman. Ang kailangan mo'y maging marangal, maging mabuting tao. Di po ba? Kaya nga, nung sinasabi ni San Pablo, sabi niya ganon, sinabi daw ng Diyos sa kanya, kasi sabi, tanggalin mo na ito, please naman, para maging matagumpay ako, tanggalin mo yung sakit ko. Anong sabi ni Lord sa kanya? Ang tulong ko'y sapat na sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kung ikaw ay nagyayabang, kung ikaw ay naglalakas-lakasan, di ba? Kung titignan nyo na lang yung ating nakaraang presidente, hanggang ngayon mura ng mura, no? Di ba? Bumabaligtad ang pagkakataon. Ang kinalulugdan ng Diyos ay yung mga taong nagpapakumbaba, nagpapakabuti. Mamayagpag ka man dahil ginamit mo ang kasamaan ng iyong kalikasan, pagdating ng araw, babaligtad ang lahat. Yun po yung gustong sabihin sa atin ngayon sa pagbasa. Dito naman sa Ebanghelyo, anong gustong sabihin sa atin? Yung mga tao na astonished kay Jesus, humanga kay Jesus, hangang-hanga. Ang ganda naman ang sinasabi niya. Totoo ang kanyang sinasabi. Pero,
Maya-maya, dumating na yung bias sa utak nila. Yung nandoon ang nakalagay sa utak nila na hindi na mapalitan. Tawag doon ay biases. Alam na nilang totoo, alam nilang maganda, alam nilang mabuti, abay dumating sa utak nila, hindi, mahirap yan taong yan eh. Hindi, anak yan ng karpintero eh. Bakit nagkaganyan? Tingnan nyo, minsan may mga biases tayo sa utak natin na nagpapahirap sa atin. Di ba? Ano yung mga biases natin? Halimbawa sa simbahan. Ay, hindi ako magsisimba kasi mahaba mag-sermon yung pari dyan eh. Oh, di ba? O kaya, hindi ako magsisimba kasi sa sermonan lang ako ng pari. O ano pa yung sabi natin? Minsan ang biases natin, yung bias, ibig sabihin nun ay yung kakaibang iniisip mo na nandyan na, ang tagal-tagal na, miski sa asawa mo, di ba? Hindi mo siya mapatawad dahil nagkamali siya. Ganyan ka eh, palagi ka naman ganyan. Ganon din sa mga anak mo, yung biases. Ganon din sa nanay mo. Ganon din sa mga kapatid mo. Ito na naman yung kapatid ko. Mangungutang na naman to, kaya nandito ito. Mga biases. Diba? Minsan ang hirap baguhin noon. Miski sa pananampalataya. Napakahirap baguhin. Okay? Alam niyo, merong isang tao dito nagpunta. Dating nakakulong siya. Hindi ko na sabihin yung kaso. Nakulong siya ng 6 na taon. Yung ibang nandito, yung reaction, taong simbahan, ang reaction, iba sa kanya. May bias eh. Nakulong. Naintindihan niyo po ba? Bakit niyo yan pinatulog dito? Bakit niyo yan pinatuloy dito? Biases. Ako pinatulog ko dahil kasi walang matulugan. Totoo naman, medyo nakakatakot, risky. No? Tapos, sinimulan ko yung proseso sa kanya, baka masagip ko. Ayan, binilihan ng damit, naghanap ako ng mga damit. Pagkatapos, pinakain ng mahusay, isinama sa swimming, isinakay ko sa sakyan, kasama ko. So, pero may nakita talaga ako na hindi siya pwedeng tumira dito. Sabi ko, hindi ka talaga pwedeng tumira dito. Kasi hindi ko kaya na bantayan ka palagi. Kasi bantayin ka. Sabi ko sa kanya. Meron ka palang mga kamag-anak, so matulog ka doon sa kamag-anak mo, bigyan kita ng pamasahe. Tapos, niyakap niya ako bago siya umalis. Sabi niya, ngayon ko lang po naramdaman ito. May bumili sa akin ng damit, ngayon ko lang naranasan. Ngayon ko lang naranasan na isinama ako sa swimming. Ngayon ko lang naranasan na sumakay ng kotse ng ibang tao. Ngayon ko lang naranasang yakapin ako. Tanggapin ako. Tingnan niyo. Ano yung sinabi ni San Agustin sa introduction? Sabi ni San Agustin sa pagdaan mo sa aming buhay, baka hindi ka namin nararamdaman. Baka hindi ka namin napupuna. Ang daming pwedeng paraan para maramdaman mo si Jesus. Sa iyong kapatid, sa iyong asawa, sa mga tao, sa kasama mo, sa iyong pinagtatrabahuhan, sa magulang mo. Baka may bias ka sa kanila.
Nandito na naman itong taong ito. Si nanay hihingi na naman ang gamot. Di ba? Itong anak kong ito, manghihingi na naman ng panload. Laging ganun yung bias natin. Ano? Tingnan mo naman. Kaya nga kay Jesus, sabi niya, hindi siya nakagawa ng milagro dahil sa bias na pagtingin, sa hindi magandang pagtingin, sa iniisip nilang masama. Kaya ang Diyos ay hindi nila napansin sa kanilang buhay. Tingnan nyo yan. Baka dito sa simbahan, ganun din na mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Minsan yung iba nagpupunta ako sa simbahan na ito kasi maganda mag-sermon ng pare. Nagpupunta ako sa simbahan na ito kasi sikat yung pare. Nagpupunta ako sa simbahan na ito kasi mababait yung mga tao. Baka dito lang, paano natin pagaganahin ang ating sariling instinct para maramdaman ng Diyos sa ating buhay. Sa inyong bahay. Di ba? So yun pinag-iingat tayo ng dalawang bagay. Unang bagay, ang tao ay merong universal condition na siya ay makasalanan, papasok talaga sa kanyang pagkatao ito, mag-ingat ka, baka ito ay magamit mo at mapahamak ka. Pangalawa, yung sinasabi ni San Pablo, sapat na ang biyaya ng Diyos, tutulungan kanya. Huwag kang umasa sa sarili mong kayabangan. Hindi, pangatlo pala, yung bias, bantayan mo. Bantayan mo. Meron akong pinagtapos. Hindi naman ako nagsisisi, pinagtapos ko siya. Nandoon na siya sa ibang bansa. Nurse. Siya. Naku po. Hindi na pumapasok ng simbahan kasi mayaman na siya. Nakabili na siya ng kung ano-ano. Tapos ginagamit niya yung kanyang yaman at galing profession para matahin yung ibang kapatid. Ibang pinsan. Tingnan niyo yon. Masaklap yun, Pag yun ang narating mo. Noon, napakahirap niya. Nagmamakaawa siya sa amin, tulungan siya. Pero nung marating niya ang tugatog ng material, hindi pala siya mabuting tao. In spite na tinulungan na siya ng Diyos at tinulungan siya ng kanyang kapwa. Hindi pala nagpapabuti ang material. Hindi. Ang ating relasyon sa Diyos ang siyang pinaka-crucial, ang siyang pinaka-importante na pwedeng magdala sa atin sa kabutihan ng ating pagkatao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, ating dalhin ang ating mga panalangin para sa ating pamilya, sa ating personal na pangangailangan, habang inaabot natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod,
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, katulad ng sinabi ni San Agustin, maaaring hindi ka namin napapansin sa iyong pagdaan sa aming buhay dahil nga ang pinapahalaga namin ay ang mga bagay sa daigdig na ito o nabubuhay kami doon sa mga bagay na hindi maganda para sa tao, mga pag-uugaling masama. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na makilala ka sa daigdig na ito, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga ginagawang mga kabutihan. Sana po ay maramdaman ka namin na nandiyan ka. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa aming buhay, hindi mo kami iniwan, tinulungan mo kami, at tiyak hindi mo kami iiwan pagdating ng araw, kung kailan siguro, kung kami tatanda na, hindi na kami masyadong mag-aalala, sapagkat ang katibayan na hindi mo pag-iwan sa amin ay aming napatunayan na itawid mo kami sa mga pagsubok sa buhay. Kaya Panginoon, nagtitiwala kami ngayong gabi sa iyo. Gusto naming ipahayag na kami ay sumasampalataya, nananalig, at tulungan mo kami sa aming mga pinagdaraanan kung meron man ang mga problema ng aming buhay. Panginoon, ibinibigay namin lahat ito sa iyo. Linggo-linggo, naririto kami. Meron kaming mga bagay na hindi na namin kaya. Ngayon ay aming inilalagay sa iyong mga kamay. Kaya bahala na, Panginoon, ikaw sa aming mga problema. Tulungan mo kami, lalong-lalo na sa mga may karamdaman. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga pinagdarasal at kaming mga may sakit na naririto ngayon. Hipuin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, nagtitiwala kami sa iyo. Sana po, Panginoon, hindi makalampas ang iyong mga pagdating sa aming buhay na hindi namin namamalayan. Salamat po, naramdaman ka namin ngayong gabi. Salamat po, hinarap mo kami. Salamat po, naramdaman ka namin. Thank you, Lord.
Hawakan mo kaming lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Alleluia, alleluia. Purihin natin ang Panginoon.